Anong nangyari sa akin dito mga kanani? Para akong nagkaroon ng 10 anak sa postura ko ba dito? Habang nagpapadede, nagpapakain din sa bata ng isa. Ano, kaya pa ba? Napatawa-tawa lang yan pero may iniinda yan. Pero kaya pa naman, sige, go lang self. Hindi ko malaman kung aling uunahin ko, yung pagpapadede o yung pagpapakain. Literal na naging nanay ata atong nani inyo. So, ayun nung dumidi ng maliit, ang ginawa ko, nilapag ko siya, tapos sinubuan ko yung isa hanggang sa matapos kumain. Nung natapos akong magpakain, bigla na lang may nagrereklamo sa kabila. Tumawag sa akin si Tanda, bihisan ko daw yung batang isa kasi sasama daw doon sa paggagala. Ito lang naman yung nakita ko na pwede niyang isuot sa galaan, itong duster niya. So ang ginawa ko, plinansya ko muna bago ko ipasuot sa kanya, baka magreklamo na naman yung matanda na gusot-gusot yung damit ng anak apo niya. So habang nagpaplansya ako, tinatawag ko siya kasi kung nasaan siya, baka umakyat na naman o kaya bumaba, hindi ko siya mabibihisan agad-agad. Buti, pagkatapos kong magplansya, nakita ko siya doon sa kwarto, nag-aantay lang, nagsiselfone pa. Yun nga lang, hindi siya sumasagot. Iniinis talaga akong bata na to So, habang minamadali ko yung damit niya kasi baka umalis na sila, iniwan ko muna yung dalawa kong alaga doon sa isa sala. Buti nandun si Ate Nor at saka yung isa kong kasama, binantayan naman nila yung mga alaga ko. Kaya kahit papano natapos ko tong ginagawa kong pagplansya ng damit niya. So, habang nag-aantay yung magsusuot nito, yung nanay ko naman tawag ng tawag. Yan niyang aalis at bibihisan pa tawag ng tawag. Buti sana kung nakakatulong. So, minamadali ko na dito yung pagplansya kasi isang bata doon, tawag na rin ang tawag. Yung isusuot daw niya nasaan. Sabi ko sa kanya, mag-antay ka kasi patapos na. Katapos kong bihisan, pinatalikod ko siya kasi ayusin ko yung pikit niya doon sa likod ng damit niya. Tapos sabi ko sa kanya, wait lang, wag ka lang lilingon kasi nagvi-video ako. Kung antayin mo lang sinabi ko na lumingon ka na pag okay na. Tapos ito, kinuha ko lang yung pang ano ng buhok nila, tapos inayos ko yung buhok niya. Yun nga lang, kailangan paandarin ko yung suklay. Disclaimer lang mga kanane, yung suklay nila, yung yung tinatawag nilang siswar dito. Para siyang blower na suklay. Ganun yung ganap niya, kaya sabi ko paandarin ko kasi baka may magsabi na naman na suklay na paandarin. So, sinuklayan ko siya, katas-katas ko siyang suklayan, inipitan ko siya ng isa lang kasi sabi ng matanda, ipitan ko daw isa lang. Pero ang gusto niya dalawa, hindi na carry ng oras, uy. Pero buti naman nakinig siya nung sinabi ko na isa lang kasi hindi na kaya ng oras, magsasapatos pa siya tsaka magmemedyas pa. So, habang sinusuklayan ko siya, nagsasabi siya sa akin na saan daw sila pupunta. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung saan kayo pupunta. Tapos, mga ilang minuto lang dumating yung pinsan niya galing sa taas. Sabi ng pinsan niya, kailangan daw isuot niyang damit, yung pants at saka t-shirt lang daw. Kaya yung bumalik siya, tapos sabi niya sa akin na magbihis daw siya ng pants at saka t-shirt. Wala akong dalang mga pants niya, nasa kabilang bahay. Ang dala ko lang, puro duster lang niya. Mga ilang minuto yan nag-alboroto kasi ayaw niya talagang magsuot ng duster na yan. Kaya sabi ko sa kanya, anong gagawin ko? Wala kang pants dito. Buti na lang, naglaba pala ako, tapos nasabay ko yung sinuot niya nung papunta kami dito. Yung suot niya pala yun, pants pala yun na magkapares. Kaya yun ang pinasuot ko sa kanya. Yun nagustuhan niya naman. Doon na siya nagka-interest na sumama kasi nung duster pa lang yung suot niya, ayaw niya sumama. So dito, nilalagyan ko siya ng medyas at saka sapatos. Pero sa oras na to, hindi pa niya alam na ang isusuot niya pala yung pants at saka t-shirt lang. Ang alam lang niya kahit ano lang pwedeng isuot. Kaya tuwang-tuwa pa siya dito. Patawa-tawa pa siya dito pero pala yung susuot niya hindi pala yun. After 30 minutes, babalik siya, yun na nga, magpapalit na siya ng pants at saka t-shirt. Yun daw ang kailangan isuot kasi maglalaro daw sila. Hindi daw kailangan yung duster. Kaya buti na lang, nakita ko yung sinuot niya nung nakaraan. Yun ang pinasuot ko sa kanya pero nagustuhan naman niya. Kaya katapos ko siyang bihisan, sabi ko, sige na, umalis ka na para hindi ka na maimbiyar na dito. Ayun na nga, umalis na, tas iniwan yung cellphone. Tas hinatid ko lang siya dyan.